Ito, real talk lang po, sa totoo lang. Dahil meron namang napipintong crisis tayo dahil sa mataas na mga bayarin. Epekto ng pagtaas ng fuel, elektrisidad, at hahataw ang epekto nito sa ating mga pangunahing bilihin na ang pangkalahatang pwedeng sabihin ay epekto ng crisis sa Middle East. Pero ito ay problema sa buong mundo. Ngayon ang tanong, ano ang magagawa at ginagawa ng ating pamahalaan para sa epekto nito sa mamamayang Pilipino? Wala pong politika, walang personalan, issue lang po ito. Lahat tayo consumer na Pilipino, lahat tayo biktima ng crisis na yan. Kahit ang mga overseas Filipino workers o mga Pilipino nasa abroad, nakakaranas din ng mataas na bayarin. Pero doon, maunlad sila. Maganda yung sistema ng kailang gobyerno at bawal sa kanila umaabuso ng mga negosyante sa ganitong panahon ng crisis. Ngayon, kaya bang i-apply? Meron bang ginagawa ang ating pamahalaan tungkol dito? Sabi nila meron. Handang-handa na raw sila. Yan ang sinabi before. Handang-handa na daw ang gobyerno sa epekto ng magiging crisis sa gitna silangan. Pero dahil ngayon nararamdaman na. Araw-araw na pagtaas ng fuel, magtataas ang Meralco, sigurado at wala nang humpay, tataas din ang presyo ng bilihin. Ang tanong ngayon, meron bang magagawa at ginagawa na pagdating sa pagkain, Department of Agriculture, sa ibang klase ng pagkain, Department of Trade and Industry, pagdating sa enerhiya, oil at elektrisidad, Department of Energy, Energy Regulatory Commission, sila po yung lahat ay may kinalaman dyan, pati yung ano ba yun? Electrical or something like that na may kaugnayan sa mga elektrisidad, sa mga pribadong sektor, sa mga probinsya. Ano ang kaya nilang gawin para makontrol ito? Kompleto ang press release, kompleto ang mga interview, kompleto ang mga sinasabing mga warning at sila nagsabing handa na ang Office of the President, Malacanang Palace, 2 or 3 weeks ago. Dahil dito sa epekto ng noon ay nagpaplano pa lang na magkaroon ng away ang Iran, Israel at Amerika. Ngayon nangyayari na at hahaba pa ito. Nasaan yung mga warning? Nasaan yung mga aksyong inaasahan natin para sa proteksyon ng consumer? Hindi natin nararamdaman pa until now. Pasintabi na po. Kasi sa unang araw ng pagtaas ng fuel, sumobra ang itinaas ng oil company. Inamin na yan ni Undersecretary Puentabella nung ilang mag-inspeksyon sa ilang gasoline station sa EDSA dito sa may parte ng Quezon City. Maraming nakita silang sumobra ang increase na ginawa. At yung iba hindi na nga nagbenta, hinold na kaagad. Dahil hinintay nilang kinabukasan ay tataas. Tapos ngayon na sinasabi nila araw-araw na tataas. So ngayon, ayuda na naman. Ayuda ba ang kailangan ng mga Pilipino? Hindi ko rin alam. Ano ang kanilang plano? Ano ang plano ng gobyerno sa isyong ito? Huwag muna nating samahan ng politika. Walang politika rito. Lahat tulong-tulong. Dapat talaga ay mag-ugnayan. Pero siyempre, dapat nangunguna ang gobyerno lokal and national. Sila yung may hawak ng pera, kapangyarihan, at mga batas na dapat pairal kapag ganitong tumataas sa mga bilihin na hahataw sa lahat at nagiging biktima sa mga pangunahing bayarin. So, hindi po ito pananakot, hindi po ito fake news. Ang magsasabing fake news na ito, kabaligtaran yan, nagsisinungaling yan. Sinong Pilipinong hindi biktima ng pagtaas ng fuel at elektrisidad? Sasabihin ng mga tambay dyan o mga katwirang baluktot, ay wala naman akong kotse kahit tumas ang gasolina. Wala naman akong bahay kahit tumas ang elektrisidad. Kalokohan lahat yun. Lahat ng ating ginagamitan ng fuel. Pagpuproduce ng tubig, ng medicine, ng rice, ng lahat ng pagkain, ginagamitan ng fuel. Kaya kahit wala kang sasakyan, biktima ka ng pagtaas ng fuel. Real talk lang. Kahit wala kang sariling bahay, hindi naman pwedeng wala kang ilaw, kung saan ka man nakatira, elektrisidad yun. Yan po yung aking explanation dyan.
walang magsasabing sila'y hindi biktima. Yun ay pagsisinungaling at hindi nila alam ang kanilang sinasabi. Ako sinasabi ko, diretsa, kaya marami nga nagagalit sa akin, lalo na yung mga troll, mga buzzer, mga saradong isip, kasi sinasabi ko totoo. Ayaw nila yung totoo. Gusto nila sumama ako sa kanilang propagandang mali, ay hindi ako sasama yan. Kahit taga-gobyerno ka pa, pag mali ka sa akin. Kung ikaw naman ay oposisyon anti-Marcos, mali ka rin sa akin. Pag ikaw naman ay taga-anti-Marcos pero nakita kong tama yung sinasabi mo, aayunan kita. Pero kahit taga-Malacanang ka, kahit malapit ka pa kay Pangulo, kahit sino ka pa, pag mali ka, mali. Sorry, yan po yung ating prinsipyo. Hindi ko kailangan ipagtanggol ang kahit sino kung alam kong mali. Hindi ako konektado sa inyo kahit sino sa inyo. Gobyerno, pribadong sektor, at yan pong mga anti-Marcos, o kung anumang grupo, hindi ko kinakampihan yan pag mali. Ibabalita at bibigyan ko ng opinion at suggestion ang kanilang ginagawa. So dito ho sa crisis na magiging epekto, ngayon niramdam na natin ito. Kung kailan kung kailan tatagal ito, hindi natin alam. Yung mabilis na aksyon ang ating hinahanap. Tama na, sobra na ang mga warning at press release at interview. Hindi makakain yan. Hindi makakababa ng presyo ng mga bayarin ng mga warning at saka press conference at kung ano-anong announcement. Aksyon, disiplina, at seryosong pagbigay ng tulong kung ano man yan. Kung ayuda, ibigay na ninyo. Huwag na kayong mamili. Kung ano man subsidy yan ng gobyerno sa private sector, sa transport, sa manggagawa, sa farmers, ibigay na ninyo. Hindi ho kailangan dyan ng publicity. Ang kailangan dyan, matanggap, maramdaman ng mga taong nangangailangan ang totoong pagkalinga ng gobyerno. Sa totoo lang, from national Office of the President hanggang sa local, yun ho yung kailangan. Kasi kahit anong pagkatao mo, anong relihiyon mo, anong kasarian mo, ano man ang iyong paniniwala sa pang-isyong politikal sa Pilipinas, lahat ay magiging biktima at biktima na sa kasalukuyan ng epekto ng mataas na fuel, elektrisidad at tataas, definitely tataas ang presyo ng lahat ng ating bilihin at pangailangan pang araw-araw. Nako, magkaisa tayo tungkol dito at ating tanggapin kung ano yung dapat na ibigay nila at dapat nilang gawin. Ang walang gagawin, lalo na yung mga taga-gobyerno tungkol sa crisis na ito, hindi masamang usigin yan. Kasi sayang ang ating pasweldo sa kanila. Sayang ang perang ginagastos nila kung nagpapalamig lang sila sa kanilang mga opisina at walang ginagawang aksyon on the ground. Alamin, magpunta kayo sa kung saan naroroon ang mga mahirap na apektado at tulungan. Please like and share.